Hello guys, shout out to everybody. So, ito lang marireaction na natin guys sa ating bangag na leader sa totoo lang. Simulat umupo to sa Malacanang, walang ginawang maganda sa bayan. Totoo yun. Walang ginawang maganda. Kumuha ng trillion of money para sa flood control, pero lagpas ulo yung baha. Nagparty-party gamit yung pera ng taong bayan. Nag-celebrate ng birthday party, sinikrito pa at gumastos ng billions of money. Pero walang usok na hindi lumalabas. Lumalabas din ang katotohanan, and that is a violation of our law. Pero wala lang reaction yung ating mga senators at ating mga congressman. Kasi nga, nilagay niya yung pinsan niya sa House of Representatives. Sino yung tatanggap ng ating mga reklamo? Sinong tatanggap ng ating mga complaint about dito sa mga violation na nagawa? So, very well planned talaga ang ginawa nitong bangag na ating leader para hindi ma-impeach. Lahat ng mga kabulastugan ginagawa na. Lahat ng pandoloko, bribery, doon sa Okada, lahat. Naghihirap yung ating bansa. Kawawa yung ating mga mahihirap. At ito pa, isa pa. Grabe yung nabiktima ng mga bata. Araw-araw may pinatay, nawawala ng mga bata. At walang concern itong ating leader. He is a commander-in-chief. Obligasyon niya na protektahan yung taong bayan. And that is his number one job as a president, as a commander-in-chief. Kawawa yung ating mga kababayan guys sa ganitong klaseng bangag na leader. Sa totoo lang, real talk lang tayo dito. Si Digong, hindi ako makadigong, pero ang daming nagawa. Nakita nyo naman yung mga infrastructure. Nakita nyo mga bridges, yung mga mahahabang bridges. Nakita nyo naman. Sa Visayas, sa Mindanao, grabe. Pandemic pa yun ha. At ito, yung ating national ID. Na which is, pasasalamat yun ng ating Pangulo. Which is libre sa lahat ng mga Pilipino. Pero sa panahon ngayon, sa panahon ni Bangag, nawala na. Wala nang libre. Sa panahon ni Digong, ang daming libre. Libre sakay, libre ayuda, libre transportation. Yung ating OFW, libre hotel pa. Grabe, ang daming libre sa panahon ni Digong. Pero walang pera yung Pilipinas ha, dahil shutdown. Walang kita yung government natin dahil shutdown. Shutdown yung economics natin. Hindi nag-ooperate yung mga establishment. Walang nag-ooperate na mga malalaking industry. Kasi nga, shutdown. Walang pera. Yung buong mundo. Pero, ang daming nagawa. Ang daming kabutihan na nagawa. Pero dito, umaapaw yung taxes natin. Umaapaw yung pera ng bayan. Trillion of money. They are wasting our money. Tingnan ninyo, yung flood control. Trillion ang ginamit. Pero, walang flood na nakontrol. Grabe. Kaya nagrereklamo ng ating mga kababayan, kawawa naman yung mga mahihirap nating mga kapwa natin Pilipino. Walang awa tong mga taong to. Puro to buaya. Kawawa yung Pilipinas dito. No? Pakinggan ninyo. Yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo, mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Presidente BBM, kung pwede nga lang, lahat ng mga pangako nyo sa mga mahihirap yung 20 pesos na bigas na ito mandin nyo napatupad. Kaya kung pwede lang, bumaba na lang kayo. Biyahe-biyahe mo sa ibang bansa. Ilaan mo sa mga mahihirap na katulad namin. Ang daming mga trahedya nangyayari. Tignan natin, pababa na ng pababa. We'll keep working on it. Hindi maganda. Kasi lahat ng mga pangako niya hindi natupad. Tulad ng bigas. Magkano na ang bigas? Sinasabi niya 20 pesos. Magkano na ngayon ang bigas namin? 62. Hindi na talaga po yan! Yung kinikita namin dito sa paghanap buhay, kulang na kulang. Kulang na kulang. Kulang na kulang.